Hello everyone! So ngayon po ay mag-update tayo ng ating mga plants dito sa ating third flat vertical, sa ibaba po ng ating vertical wall. So yung ating mga cactus and succulent dito na area ay unti-unti na po silang lumalaki. So before ay naglagay po tayo ng yung charcoal. So heto, at meron lang akong ipapakita sa inyo guys. Ito yung ating matagal na to, parang 3 years old na kalanchoe, yung mother of millions. So heto ay tinanim natin last 2024 ata to guys. So heto, at hindi ko pa po ito dinitiligan, pero ayan, at inaambon-ambunan lang po siya doon sa kanyang area. And then yung isa, heto guys, ay ayan, sayang nabasag yung pot. So heto yung kasabayan niya. So tinanim natin to 2024, parang 2023, 2024. So matagal na po. And then dito lang po siya nakalagay. So hindi po natin siya dinidiligan. So ang nangyari guys ay naging bonsai po yung ating mother of millions. And then dito ko tinanim yung ating mga na-harvest na cactus. Ayan, so wala pa pong ugat yung ating mga malaliit na pops. So heto yung bago nating tinanim dito, Mammillaria cactus. So galing to dun sa itaas ng ating vertical walls, dun sa may net. So na dehydrate po yung ating plant. So nilipat ko po siya dito na area. So yung echinopsis natin ay sobrang malaki na. So mother plant po. And then yung iba natin, yung lemon cactus, ayan, dehydrated. Dito na area ay afternoon, full sun, from 9 PM to afternoon na yung sunlight na nakukuha nila. Then yung ating butterfly, so napakaganda niya guys pag nag-matured na yung ating kalanchoe butterfly, pink butterfly. So yan, at pinaparami natin siya dito sa ating munting garden. Medyo matagal lang siyang dumabi kasi kailangan i-cut yung ating kalanchoe. And then heto guys, yung napansin ko sa ating mga bagong tinanim dito na cactus, ayan, meron na silang mga pa-flowers, pops, ano yan, flower buds, ayan. So napansin ko pag yung harvest natin ng mga cactus, maliliit na cactus na meron ng flower buds, ay ayan guys, madali lang silang mag-produce ng flowers. So yan, at i-try ko ulit na mag-harvest ng mga pops na meron ng flower buds, kasi ayan, madali lang silang mag-produce ng flowers. So ayan, tinatanggalan natin yung mga mother cactus natin para lumaki yung ating mga mother plants. So yan yung ginagawa natin guys. So medyo lumalaki na yung ating mga mother plant, kasi before hinayaan ko lang pong dumami yung kanilang mga pops. So ang nangyayari ay yung mga cactus natin ay lumiliit yung mother plant. So heto yung ginagawa ko ngayon. Hindi ko na siya pinapatagal sa mother plant. So pag medyo malalaki na, tinatanggalan natin para mabigyan naman natin ng pagkakataon na lumaki yung ating mother plant. So yan, at paugatin lang natin siya dyan. And then heto guys, yung ating fish hook ay ayan siya oh. Heto na cactus na Mammillaria fish hook ay sobrang tibay. And then grabe kung mag-produce ng pops. So yan, at napakaganda siyang gawing ground cover. So yan, marami na natin na na propagate. And then yung ating Haworthia. Then meron tayong kalanchoe,
dito na tomentosa, and then meron din tayong nilagay na zebra. So yan yung mga plant natin dito na sides. Heto yung ginagawa ko sa ating butterfly, guys. And then yung ating mga dito, hindi pa sila nag-grow. So heto, at iba na pong variety ng ating echinopsis. Yung ginagawa ko sa ating mga ganito, guys, yung flowers ng ating butterfly ay kinakalat ko sila, pero hindi po talaga, minsan lang na may tumubo dito na na pink butterfly, pero ang ginagawa ko talaga ay kinakat ko sila, and then hayaan ko na lang sila dyan sa sa ipatayo ko lang sila dyan sa tabi, and then kalaunan ay nagkakaugat naman po. And then heto yung ating alos hybrid. Yan, meron na siyang pups sa baba, babies. Ayan, and then heto yung ating albo. Heto, guys, yung bago kong nilipat dito, kasi dun sa likuran ay sobrang exposed siya sa full sun. So ang nangyari ay na-dehydrate yung ating cactus. And then heto, at meron din isa dito na dehydrated din. Ayan yung ating aloe. So marami tayong in-insert dito na cactus, and then aloes, mga mother plant na sila. So mga pops lang po yan before, and then yung ating isang aloe dito ay gusto kong yung pataasin natin siya para makita natin kung yung gaano katibay yung mga aloes natin dito. And then naka-harvest na po ako ng ating sansevieria. So heto sila, guys, and then heto, ouch, ayan yung ating, ayan, heto yung fish hook natin na talagang nahihirapan ako na i-harvest. Kaya ayan siya, guys, talagang dumidikit po siya sa ating kamay. So ingat-ingat po tayo pag mag-harvest ng ating fish hook. Ayan, sobrang nito, hirap itanim kasi kumakapit po talaga yung ating plant. So wag nyo lang siyang hilain, kasi pag hinila nyo po siya ay talagang kakapit po sa balat nyo. Sa balat nyo yung tinik ng ating fish hook. So yan, at sanay naman po tayo, pero kung kailangan ay gumamit po tayo ng gloves. Pero ako ay sanay na po sa mga tinik. Ayan, sanayan na po yan, guys. So yan, at pinaparami po natin yung ating mga cactus dito na side. And then meron tayong pabako dito, kasi yung ating ayan cactus dito ay sobrang taas na. And then ang tinik nito, guys, ay parang karayom. So ingat-ingat po tayo sa ganitong klaseng cactus. Kaya naglagay po ako ng konting dyan, harang, para makita po ng mga tao na meron pong cactus. And then nilagyan ko rin siya ng wire, kasi ayan, parang nabigatan na yung ating cactus. So yan, at meron pong nasirang dito, kasi inayos po nila ng water district yung tubo dito, kasi nag-leak po. So nasira po yung ating box. So heto yung ating mga aloes dito, hybrid, guys. So yan, at medyo patataas na sila. So nilagay ko na po ng stick, kasi para hindi naman po matumba yung ating mga aloes. Hybrid ata to, guys, na aloe. So nagpa-flower din po yung ating mga aloes. And then heto yung ating, hindi ko sure yung ID nito, pero siya, variety siya ng natin, euphorbia. So maroon or purple yung kaniyang kulay, pero nag-fade po yung kaniyang kulay. And then so yan yung ating mga plant dito na area, guys, sa ating turf flat, sa ibaba po ng ating vertical wall. So and then yung ating stapelia ay ayan,
nag-flowers na siya guys. Sobrang ganda ng flowers niya, kaya lang mabaho po. Yung ganitong halaman, sobrang baho po ng kaniyang flowers. So, hinahayaan ko lang siya dito na side. So, yan. At marami pong insekto yung kumakapit sa halaman na to kasi sobrang baho po. Pero sobrang ganda naman po niya. And then, yung iba dito na mga ano natin, Euphorbia ay sobrang lalago na po. Yan, ito katapos lang pong bumuka. So, meron na namang kasunod ito. Ayan, so siguro bukas ay bubuka na po yung ano natin, bagong bulaklak ng ating stapilya. And then yung ating mga ano dito, grafted, crested euphorbia guys. So, yan, at medyo malalago na sila. So, yan po ang update sa ating mga plants dito sa ating third flat garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.